Ngayong gabi, ngayong Kapaskuhan, paano naging merry ang love life ni Owie at Romel? Noong una nga, hindi ako naniniwala doon sa sabi nila may electricity. For some reason, parang hindi ko naman pigilan hawakan yung kamay niya. I felt na parang nag-hyperventilate ako. This is it. Parang you're the one. Ito na yun. This is it na eh. ang kanilang kwento dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Merry Christmas! And Happy New Year! Ikaw, Mari, anong Christmas gift ang binigay sa'yo na di mo makakalimutan? Ay, madali yun. Kasi I was born again on December 24th, 1986. So yung first Christmas ko after that was immediately the day, that same day. Yeah. So, nung na-born again ako, talagang ramdam ko yung pagbabago. There were things that God really changed in me overnight. At hindi lang overnight, talagang paglabas ko ng church kung saan kami kinasal ni Echang, the same day that I got saved. Yeah. Paglabas ko, yung kulay talaga ng flowers, talagang everything was different. Talagang kita ko yung kulay. Things that I never noticed before, talagang alam ko may nangyari. Radical. Parang binigyan ka ng bagong mata. Yes. Actually, bagong buhay. Yeah. Lahat ng Pasko in-erase. Wow. At alam kong binago niya ako. Talagang forgiven ang sins ko talaga. How can that not be the best Christmas gift ever, di ba? Yes. Ikaw naman. Yes. Siyempre, I cannot beat that Christmas gift. But siguro, one would be this year, my mom turned 90. Wow, okay. So I think that's a really big blessing that we can continue to celebrate this season with her. But also the Christmas after I received Jesus. Because suddenly, all the Christmas carols were so meaningful. Yes, everything meant so diba? much. Oh, kasi totoo. parang dati kinakanta mo lang kasi nakikisabay ka lang. But now when you listen to the words, oh my gosh, this is in the Bible, ganyan. So it was a beautiful Christmas. Tulad natin, talagang merry ang Christmas nitong si Owie. Natanggap na niya ang kanyang pinakahihintay na regalo. Hindi kasya sa box, pero kumasya sa kanyang puso. Wow! Pag-ibig! Tama. Paano kaya dumating sa kanyang buhay ang love package na ito? Buti pa, i-unbox natin ang love story ni Owie at Romel. Let's watch this. Kung may pagkakataong kang isulat ang love story mo, paano mo ito sisimulan? At sino ang pipiliin mong makatambal? Handa ka bang maghintay ng matagal? Ang bida ng ating kwento ay si Owie, isang sikat na DJ, voice talent, writer, at single mom. After college, gusto ko agad mag-settle down. Gusto ko agad magkapamilya, gusto ko agad magkaanak. And then I got into one relationship after another. And I became a single mom at 23. Hindi naging madali sa ating bida, nagampanan ang papel bilang ina. Habang yung ibang singles, they can go out and travel and kung ano na ginagawa nila, ikaw, you have a responsibility as well. May pinapasweldo ka ng yaya, you're working and all that. And bukod doon, love life-wise, parang, guys would get to know you. Tapos parang, ayan, makipagkaibigan and all. But pag na-realize na nila yung bigat ng responsibility, makikita mo na ng isa-isang lumalayo or makikita mo instant turnaround. The moment they find out na nanay ka na. Hindi ako masyadong naapektuhan nun kasi ayaw mo, wag, next. Sino nga kaya ang next na yon? Siya na kaya ang the one ng ating bida? Pumasok sa eksena ang isang extra, si Romel. Bandmates ko is karamihan married. Ayun, naglalakihan yung mga anak nila. Sabi ko rin sa sarili ko, gusto ko nun in the future. Si ganito may boyfriend na, si ganito engaged na, si ganito may asawa na, si ganito malapit na rin silang ikasal. Ako parang, ako na lang yung walang boyfriend. Sa birthday party ng isang kaibigan, nagsimula ang lahat. Nag-cross yung namin. And parang sabi ko, si Owie to, gano'n. Tapos the usual bati lang, Owie, long time, gano'n. Kilala ko siya dahil siya si Romel, banda siya. Marami kaming common friends. In fact, yung daddy ni Cristo and si Romel are good friends. At dooy hindi na tinantanan ng extra ang pinagdarasal niyang the one, si Owie.
Stalker ako ng gabi na yun. Parang kahit saan siya pumunta, nasa likod ako. Parang sinusundan niya ako. Hindi siya freaky. Like, very lang. Parang it was actually really sweet. Noong una nga, hindi ako naniniwala doon sa sabi nila may electricity. Para tumatakbo na rin sa utak ko na kailangan ko ihatid si Owie. Kailangan mas maging mahaba yung gabi namin. At ilang araw lamang ang lumipas. Dinner kami, the usual. Because after dinner, I excused myself, go to the restroom. And when I was alone, I'm like, yep, this is it. Tapos for some reason, parang di ko naman pigilan yung hawakan yung kamay niya. I felt na parang nag-hyperventilate ako. This is it. Parang you're the one. Ito na yun. This is it na eh. Naalala ko, naglabas siya ng Bible. And I went to 1 Corinthians 13. And I said, if you say that you love me, this is what it means to love me. At ang dating extra ay unti-unting naging bida sa buhay ni Owie. Out of nowhere. Wala nga akong sing-sing, nakakaya. Pero yun, lumuhod ako sa harap niya and sabi ko, will you marry me? No frills, no audience, no ring, nothing. It was just me, him, and God. And I said yes. Nilatag ko yung plano ko. Alam ko ma-appreciate ng pamilya niya and ni Owie. Yun yung wish ko na before my mom's birthday, and then I want that guy na sabihin niya sa lahat ng kapatid ko that he's gonna marry me. And hindi biro yun kasi 7 kami magkakapatid. He spoke to all 6 of my siblings. Ang kwentong pag-ibig ay nauwi sa kasalan. Pasalamat kaagad ako na binigyan ako ng God ng sobrang bait at sobrang ganda at sobrang pagmamahal sa tao, sa pamilya ko, sa akin. When I see him and Cristo, my son, together, like all the time, I wanna cry. So I'd have my 2 boys hug me and kiss me, and I'm like, God, this is exactly it. Siya si Owie. Ito naman si Romel. Hindi nila kailangan ng palasyo, ng karwahe, ni ng isang fairy godmother para sa isang happily ever after na ending. Ang kinailangan lang nilang gawin ay maghintay. Because if you know that you deserve the best, because you're God's princess or if you're God's prince, and you know that God has that perfect plan for you, not an okay plan, not a good plan, but a perfect plan, then you should be willing to wait. Nahihirapan ka, nasasaktan ka, naiinip ka na, just cry. Trust that God's gonna write that perfect love story for you. The perfect match. Pero ang kulang sa lahat ng mga perfect match, babae, lalaki, is si Lord sa gitna, di ba? Kailangan nandun si Lord. Otherwise, hindi magiging perfect match. Yung perfect match na yan. Oo, kasi we're imperfect. That's right. Di ba? But with a perfect God, He makes everything fall into place. Di ba? Sa love story ni na Owie at Romel, pag-ibig ang naging gift nila sa isa't isa. At ngayong Pasko, God is giving us a special gift too. His amazing love, the gift of salvation, the gift of eternal life. Ephesians 2:8 and 9 says, "For it is by grace, okay, you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. It's not by works, so that no one can boast." Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inspirasyon ng buhay ni Owie at Romel. Lord, alam namin na hindi kami matututong magmahal kung hindi namin maranasan ang iyong pagmamahal. Lord, alam namin na may mga nagawa na kami, nasabi, Lord, naisip, that are unloving, Lord, hindi maganda, hindi kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Forgive us, Lord. Salamat din dahil sa buhay nila nakikita namin na may mga sitwasyon na mukhang imposible, pero dahil kayo ay isang Diyos ng himala, Lord, nothing is impossible with you. Panginoon, tinatanggap ka namin sa aming buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Dahil alam namin, pag ikaw ang nanguna, Lord God,
we can experience the plans you have for us. At kapag ikaw ang tagapagligtas, Panginoon, we can experience your forgiveness every day, Lord God. Turuan mo kami, Panginoon, to live in a way that is pleasing to you, Father. Gamitin mo ang iyong banal na Espiritu para gumalaw sa aming buhay. Mula ngayon, Panginoon, sa inyo na ang aking buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. If you joined us in prayer and accepted Jesus as your personal Lord and Savior, your Christmas is not just merry, your life is now forever changed. Kapatid, we're excited to hear you've made that important decision. Please, message us now. Please chat, yes, I prayed, your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia o mag-text sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442. Samantala, sa ating pagbabalik, makakausap natin dito sa studio si Owie. Kamusta na kaya ang kanilang pag-iibigan after 14 years? Ano-ano kayang mga pagsubok ang kanilang hinarap at paano nila ito nalampasan? Ang mga kasagutan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Stay with us. Jumaghari sa bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Help proclaim Christ and transform lives through the CBN Asia family of ministries. When you give 2,500 pesos or more, you will receive this CBN Asia 30th Anniversary Beyond Measure shirt. You also gain streaming access to Christmas, the story behind the traditions. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina napanood natin kung paano nabuo ang love story ni Owie at Romel. Kamusta na kaya ang kanilang pagsasama after 14 years? Joining us here is Owie Burns de la Cruz. Hi, Owie. You haven't changed much in 14 years. Okay. Thank you for having me back. Yes, An update. Yes. Okay, Owie, first of all, happy anniversary. I saw your FB post. Okay, sa loob ng 14 years niyong pagsasama, ano ang isa sa pinapasalamatan mo sa Panginoon? Ang number one na pinapasalamatan ko sa Panginoon at araw-araw ko talaga siyang naiisip, walang biro, napakabait ng asawa ko. Yun yung sobrang thankful ako na yung binigay sa akin ni God, sobrang bait na lalaki talaga. Na kahit anong daanan namin, syempre hindi perfect yung marriage namin, pero kahit anong daanan namin, ang bait niya talaga. And I think it's His kindness, yung talagang, and very endearing to me. Good things come to those who wait. Di ba? That was the of their testimony. Ano naman, Owie, ang biggest challenge na hinarap nyo at paano nyo ito nalampasan? Yun. Nako. Sa buong 14 years namin, the biggest challenge was during the pandemic. Oh, yes. Kasi nakita niyo naman si Romel is a musician. Oo nga. And nung pandemic, nagsara ang mundo. Nawala ng mga gigs and Correct. everything. Buong buhay niya, musician siya. So it's not just bread and butter. It's his life, it's his passion. And so para mawala yun, syempre may mga dinaanan siya, mahirap sa kanya yun. Kasabay nun, unknowingly, ako rin, I was going through something. Ako kasi yung nagwo-work nung time na yun. Kasi naging work from home yung trabaho ko. So medyo nakapasan sa akin yung, all the responsibilities and everything. Not knowing as well that I was going through something with my mental health, hindi ko alam at that point na I have bipolar disorder. So, imagine what was happening with Romel, and then what was happening with me, and then syempre, things were, mahirap financially. Financially, napakahirap. And I'm sure ang daming tao ganun din na financially sobrang hirap. Nagpatong-patong lahat ng And then para sa akin, yung mga maliliit na bagay,
na-blow up siya sa utak ko. Okay. Kasi syempre, nakakulong lang kami sa bahay. That's true. Trabaho all day, all night. A lot of people can relate with that. Sobrang grabe to a point na hindi ko na rin alam. Dahil nga, and I attribute it as well to like bipolar ako. So, and time na yun, hindi ko talaga alam and everything. So, talagang umabot sa point na hindi ko alam kung paano patumuloy. Like, parang sumasagi sa isip ko na I think I'm about to give up. Yes. And then, papunta na ako doon. on? What made me hold on was, so, medyo nagbukas na ng konti yung world noon. In-invite si Romel tumugtog for church. Hallelujah. And then, he played for church and hindi ko alam na in church, nag-pray siya kay God. Sabi niya, Lord, patawarin lang ako ni Owie. Magbabago ako. Aayusin namin lahat ng pwede naming ayusin. Okay. And then yun yung una niyang sinabi nung umuwi siya. Sabi niya, nag-pray ako. Sabi niya, patawarin mo lang ako. Let's work it out. Para sa akin, again, doon nagsistem, diba, napakabait. Parang yung puso niya, napakapuro. So I said, okay, let's give it a chance. So let's work on it. As in, ayusin natin. And then pinag-usapan namin lahat ng mga little things lang na naboblow up sa aming dalawa. And unti-unti naming inayos. Siya mismo, nakita ko yung mga changes sa kanya. Sinabi ko, sana mas ganito ka, sana kailangan ko ng tulong dito, ganyan-ganyan. Ginawa niya lahat. And maski yung mga hindi ko hiniling, ginawa niya, nag-aral siya magluto para napakalaking bagay The sa akin changes. noon. Kasi work from home ako. Yeah. So may mga araw na imbis na magtrabaho ako, tapos magluluto pa ako, asikasuhin ko to, ako nang bahala, ako na magluluto. Yung mga small things, kasi sa akin yun small things matter. Yes. The simple things matter. So ang dami niyang pinagbago. And he truly stepped into the role of the partner that I needed for that season. Kasi yung first 7 years namin or 6 years namin, hindi naman ako nag-work eh. Ako lang, stay-at-home wife lang ako. And then nung nag-work ako, parang iba yung dynamics namin. So, panibagong adjustment na naman yun sa marriage. And nung time ng pandemic, I was deep into work na. So, daming challenges, daming adjustment. But now that we're both working, and we've both matured in our relationship, sobrang nahanap namin yung balance. Kaya, saya-saya ako talaga. Thankful, very thankful. You know, Praise Mary, God for that talaga. A lot of couples go through Of course. seasons like that. And it's amazing how God's intervention makes a big difference. Yeah, you yeah. know? And I think I didn't give up because I knew that he asked God for help. And alam ko nandun si God. Yeah. And so, yun yung talagang, naramdaman talaga namin na God was there and He was helping us heal our marriage and turn it into kung ano siya What it is ngayon. now. Yeah, exactly. Diba, Owie, I know you have 2 beautiful children. Okay, so in terms of parenting, paano kayo, how do you discipline your kids or how are you in parenting your kids? Okay. So now, nasa stage din kami na sobrang gusto ko yung parenting style namin. I used to be a helicopter mom. And I tell that to everybody. I used to be a helicopter mom. I was so strict and everything. Paki-explain kung ano yung gusto Ang helicopter mom, nakatutok ka lang, para kang helicopter. Nakatutok ka, naka-hover ka. Oo, parang gano'n. Na lahat ng galaw ng anak mo, binabantayan mo. Sobrang stricto mo and everything. And nakita ko na imbis na mag-bloom yung anak ko, pumasok siya sa shell niya. Okay. So sabi ko, nasa akin ang problema bilang magulang. Ako yung kailangan magbago. So binago ko yung parenting style ko. Mas naging open ako, mas naging supportive ako. Pinark ko na yung helicopter. Hindi na ako helicopter. Sa hangar na yan. And mas supportive na. So when it comes to discipline ngayon, mas conversations. Maraming conversations na, okay, gusto mong gawin yan. Ano yung magiging consequences? Open communication. Absolute na open communication. Ano yung magiging consequence yan kapag ginawa mo yan? O gusto mo talagang ituloy? Sige, ituloy mo. Kasi mararanasan mo yung natural consequences ng actions mo. So kami yung type ng parents na hinahayaan namin na
magkamali yung anak namin ngayon. It's part of the Nahayaan growth, namin right? na masaktan kayo. Parte siya ng growth process. Kasi pag nasaktan ka, marirealize mo kung bakit namin sinabing, oops, hindi pwede yan. Ganon yung parent. And shared talaga siya. But I think si Romel yung cooler parent. Siya yung chill Ikaw papa. yung cop. Diba? Yes. Bad cop. Pero kapag nagsalita na si Romel, pag si Romel lang nanita, ano na sila? Oops, the chill dad has spoken. Nandun So na. yun, so nandun, pag nagsalita na si Papa, ops, makikinig na kami. End of story. Pero to be fair, napakabait din ng mga anak namin. Okay. Owie, paano nyo ba sineselebrate ang Christmas together? Okay, meron kaming iba-ibang celebration. Meron kami lagi na maliit na Christmas na kaming 4 lang, simple lang. Yeah. Kung ano yung mga paborito naming pagkain. Yeah. Yun yung Share. hinahanda namin. So, tas, exchange ng gift sa kaming 4. Tapos, nag-celebrate din kami sa family ng husband ko. So, pinupuntahan namin yung mga kapatid niya, yung mom Extended niya. families. Yes. And then, may mga Christmases na on my side, nagkikita-kita rin kami. Okay. Uwi, anong pangarap mo para sa inyong pamilya? What else are you looking forward to? Ako simple lang. Gusto ko lang maging masaya yung mga anak ko. Gusto ko maging masaya yung mga anak ko. They become the people na God created them to be and who they want to be. And magkaroon sila ng close na relationship with the Lord as well. Na meron silang sariling journey the same way na ako nagkaroon ako ng sariling journey ko, how I found the Lord. Gusto ko ganun din, magkaroon din sila ng sariling journey with the Lord. And syempre, I wanna grow old with Romel and up until our last days, magkasama kami. Yun lang, ganun lang kasimple. Oo. Ganun din ako. Ikaw, Mari. Oo, ganun din. No choice na lang. We're really growing old with you. Okay, so what keeps you busy naman right now? Oh, right now, I run a self-directed learning center. It's an interest-led... Self-directed learning center. Yes. So, Interest-led, no? Sorry. yes, so it's interest-led. Para mas madaling maintindihan, Okay. base sa interest Ng ng bata. mga bata, Okay. yun yung mga classes na ino-offer namin. So para siya sa 12 to 22 years old, so mga teenagers. Yes. So for the past 5.5 years, teenagers ang mga kasama ko, kaya bagets na bagets. Yung feeling ko, bagets na bagets ako. So ang ginagawa namin is we flip the system. Imbis na sinasabi namin sa kanila, ito ang dapat nyo matutunan. Ginagawa namin, ano ang gusto nyong matutunan. Gusto Tapos, nang mahilig siya sa math siya. Kung mahilig sa art siya. and combination yon. Pipili ka, para silang nasa college, pero nasa high school na pipili sila Ng curriculum. ng mga classes. Okay. Subjects that they want to study. Tapos, ang Okay. mga mentors na pinipili namin, practitioners in their field. So kung gusto nila matuto ng voice acting, okay. we get dubbers. Yes. Kung gusto nila matuto ng biology, we get a med student. And then, hindi sila nape-pressure because wala kaming grades, walang quizzes or tests. Sumisipot lang Very talaga sila. unconventional, Very no? Pero as unconventional. teenagers pa lang yan. So pag nabubuhay yung interest nila, Yes. medyo mas direct, meron ng mas, paano ba yan? Focus Mas may direction. direksyon na Yes, ang buhay, yes. ang Oo. pag-aaralan nila. Aha, ang mas maganda dito, hindi lang kami nag-offer ng classes, we offer mentoring sessions. So lahat ng mga teens namin are partnered with a mentor and then we mentor them kung anong direction nila. Are you going to college? Are you going to work na? We have a program for older teens. Teka, big deal yan. Ha? Kasi sa mga Yes. ibang magulang, kailangan mag-college talaga yung bata. Ang Yes. sinasabi mo ngayon, may option. May option. Kasi Bakit? Paki-explain nga. Kasi marami ng fields ngayon, maraming trabaho ngayon, hindi nire-require ang college diploma. Ang nire-require, Changing. skill, portfolio, ano yung galing nila. Yeah. Maraming kumpanya, wala na silang pakialam kung saan ka nag-college o nag-college ka man. Magaling ka ba? Yun ang tanong. That is excellent news para sa mga nanay at tatay na iniisip saan ako kukuha ng pang-college. Hindi mo pala kailangan lahat na mag-college. Correct, correct. So, inaalam namin. So, ang ginagawa namin, gusto mo ganito yung maging trabaho mo. Teka, hahanap tayo ng professional in that field. Mag-meet kayo. Pag-usapan nyo. Sasabihin ng professional, hindi, kailangan mo mag-college. Sorry, sa ayaw sa gusto mo, para maging ganito ka, kailangan mo, ito yung course mo. Or may mga magsasabi naman na, hindi mo kailangan ng college. Alika, dito ka sa kumpanya ko, mag-intern ka. Very Meron kaming interesting. gano'n.
Yeah. Mas mabilis ang transition. Yes. Para sa mga magulang talaga at saka sa mga pamilya na naghahanap ng Very unconventional. exciting yun. We're gonna have to talk about paano nila makakontakt ikaw? Yeah. Just search for us, abottala.com abottala.com or ABOTTALA. correct. As in, abot Reaching ng the tala, stars. Reaching the stars. Nasa social media din kami. We're everywhere. Instagram, Facebook, TikTok. Alright. Just Yeah. look for us. Exciting. Great. So far, ano ang greatest lesson ang natutunan mo sa pag-aalaga ng inyong pamilya? Apart from patience. Ang pinaka-importanting natutunan ko sa pag-aalaga ng pamilya ko is hindi ko sila kontrolado. Meron akong isang laging lesson na tinuturo sa mga estudyante namin na parang life is like a video game. Hindi mo kontrolado yung mga ibang characters and yung situations. Ang pwede mo lang na trabahuhin ay sarili mo. Di ba kagaya ng sinabi ko kanina, no, may issues kami in parenting, hindi ko sinisi sa anak ko. Ako ang dapat ang magbago. Yung sa asawa ko, yung perspective ko sa kanya and everything, ako yung kailangan, ano yung kailangan kong baguhin and ask God talaga, Lord, help me see it kung paano ko siya dapat makita. Ano yung perspective na dapat kong makita. So that's our rule sa family namin. Thank you, Owie, for sharing your story with us. And God bless your family more and more. Praying for more happy anniversaries to come. Thank you so much, Owie. Thank you. Kayo, kamusta ang buhay nyo bilang mag-asawa? Rocky road ba? Under construction or on the verge of separation? Kapatid, pwede kang sumangguni sa aming mga trained prayer counselors. Narito sila para ipanalangin at alalayan kayo. Ang aming hotline ay 8737-0700. Pwede rin sila makachat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Tuklasin ang kahulugan ng mga tradisyong kinagigiliwan tuwing Kapaskuhan. Handog ng CBN Documentaries mula sa 8 bansa. Christmas, the story behind the traditions. Ito ang aming espesyal na regalo para sa iyo kapag nag-donate ka sa CBN Asia ngayong Pasko. Maging pagpapala sa mga taong nangangailangan. Maging CBN Asia partner na. Maligayang Pasko at talagang maligaya ang Pasko para sa ating mga kababayang nahandugan natin ang livelihood assistance sa Zambales. Ang mga food cart business na pinamigay ng ating humanitarian arm, Operation Blessing, ay patuloy na lumalago. Ang ating mga beneficiary ay kumikita na ng 272 hanggang sa mahigit 1,000 piso bawat araw. Malaking bagay ito para makatulong sa kanilang pamilya. That's right. With the help of Gintong Aral Community Development, the group involved in alcansya or coin bank making. From simple crayon coloring, they now use acrylic paints, allowing them to sell the coin banks at higher prices. So far, they've sold 150 coin banks and are creating more to sell this Christmas season. This is the power of hope, hard work, and partnership. Thank you for being part of this journey to transform lives. Kaya merry ang Christmas at happy ang kanilang New Year dahil sa inyong panalangin, suporta at pagmamahal na ipinapaabot sa CBN Asia. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Help us to help more by becoming a CBN Asia partner now. To donate, call 8737-0700 or scan the QR code flashed on your screen. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya, and BDO Pay app. May God bless your generosity. Ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon, patuloy tayong lumapit at magtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga sa awit 28:7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Kaya kay Jesus tayo magtiwala. Siya ang tunay na diwa ng Pasko. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code or call the number on your screen. God bless you more and more. Merry Christmas! And a happy and healthy New Year!
Grabe yung natanggap kong pangbabash on Twitter, Facebook. Para po kung bihusan ng malamig na tubig na para akong nalalamig na hindi po ako mapakalaya na sabi ko parang sana bangungot lang. It's been 12 years since that Amalaya incident. Ang dami na nangyari kay Paula. Sa pagbabalik ng The 700 Club Asia ay makakakwentuhan na natin si Paula. Kaya abangan niyo yan.